Jesus coming, the kingdom of heaven has been launched. In His resurrection, it has been formally inaugurated. And in His return is the full consummation. Sa pagdating ni Jesus, ang kaharian ng langit ay inilunsad na. Ang kanyang muling pagkabuhay ay formal itong pinasinayaan. At sa kanyang pagbabalik ay ang buo nitong kaganapan. Kaya naman ang mga tumatanggap kay Jesus bilang hari ay nasa kaharian at namumuhay sa ilalim ng kanyang pamahala. Sa makatuwid, ang pamahalang ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay hindi lamang na-exercise sa magkaibang realms, hindi lang sa heaven and earth, kundi pati na rin sa iba't ibang panahon. The future age, kung saan ang pamahala ni Jesus ay tinatanggap ng lahat, at sa kasalukuyang panahon, ang present age, kung saan ang pamahala ni Jesus ay may pagkontra pa. Kaya naman ito ay nagdadala sa atin na alamin ang mga misteryo ng kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga talinhagang binanggit ni Jesus. Kaya naman ang Kingdom of Heaven ay hindi lamang isang lugar. Ito ay ang kalooban at pamahala ng Diyos na nauna nang naitatag. Kaya naman dito sa talinghagang ito, makikita natin ang buhay ng isang tao na nasa ilalim ng paghahari ni Kristo. Buhay ng isang tunay na Kristiyano. At para po sa ating message for today, the work of Christ is so great that those who possess Him count everything as loss. The work of Christ is so great that those who possess Him count everything as loss. Ang halaga ni Kristo ay napakadakila kung saan ang mga nagtataglay sa Kanya ay tinuturing ang lahat ng bagay na kalugihan. So una nating nakita dito sa text na ito ay ang point number 1, the work of man in searching for a fine pearls. The work of man in searching for a fine pearls. Sa maikling talinhaga na ito, wala na dapat tayong idagdag pa sa kwento. Wala na tayong dapat itanong pa ng mga tanong na wala namang kinalaman sa pinupunto ni Jesus. Gaya ng sino ang merchant na ito, ano ang kanyang negosyo, at saan siya nagbebenta. Kung ano yung nireveal ni Jesus na detalye, doon tayo magbigay ng atensyon. Iyon ang ating i-expose. Again, this is not a real happenings, but it doesn't mean na it can happen in real time. My point is that we should remember na ito ay isang parable at si Kristo ay may nais iparating sa pamamagitan ng kwento na ito. Dahil baka mamaya sa pagpangaral natin, lumikot yung ating isipan at magtanong tayo ng unnecessary questions patungkol sa parable na ito. Again, kung ating titingnan ang verse 45, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. So una muna nating i-emphasize dito is yung phrase na a merchant in search of fine pearls. Isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Binigyan ni Jesus ng pagkakakilanlan ang tao sa kanyang talinhaga na merchant. Sa other translations ng Bible nito sa Tagalog, ito ay negosyante. So sa ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang MBB ay ang ginamit ay ang negosyante. Siyempre, bilang mga ngalakal o negosyante, may mga bagay silang kino-consider. Well, hindi po ako negosyante, pero based sa aking nalalaman at observation in relation sa ating text, mahalaga para sa kanila ang itsura. Ang merchant na ito ay hindi naghahanap ng not just pearls, but fine pearls, magagandang perlas. And the question is, ano nga ba ang pearl? Based on my research, ang perlas ay isang solid
bilog o hugis itlog na bagay na nabubuo sa loob ng shell ng talaba, oyster, tahong o iba pang mga mollusk. Kapag may foreign object na pumasok sa shell ng mollusk, tulad ng buhangin, parasite o dumi, nagiging irritable yung mollusk na yon. Para protektahan ang kanyang sarili, maglalabas yung mollusk ng substance na tinatawag na nacre or mother of pearl. So parang ito yung liquid-like substance na magpo-cover doon sa dumi na pumasok sa kanyang shell. Magla-layer yun sa paligid ng foreign object hanggang maging makinis at matigas. Yung resulta, yun na yung perlas. Ang itsura nito ay kadalasan bilog, pero pwede ring maging oval, parang patak ng luha o paiba-iba. Walang dalawang perlas ang magkapareho. Minsan puti, minsan cream, minsan pink, minsan silver, minsan gold, minsan black. Depende sa klase ng mollusk at tubig. Yung makintab at nagre-reflect sa ilaw, ito yung mas nagpapamahal pa sa perlas. At ang perlas, ang isa sa pinakaunang gemstone na ginamit ng tao. Wala itong cutting o polishing tools na kailangan kasi natural na makintab na paglabas nito sa shell. Kaya dati, sa panahon particularly ni Jesus, mas mahal pa ito kaysa sa ginto. Kaya naman ang merchant na ito ay considered to be a high-end merchant sapagkat yung hinahanap niya ay isang luxury sa panahon nila noon. At ang sunod na tanong ay may mga pangit bang pearls? The answer is yes. Again, based on my research, ang pangit na pearls ay mayroong poor appearance. Hindi bilog, pahaba, kuba o kakaibang hugis. Mas mura kasi hindi classic yung pagkabilog niya. Malabong kulay, hindi makintab, parang chalk lang, dahil yung dating, maraming gasgas, lubak, spots, or discoloration. Hindi lang poor appearance, not durable din. Madaling mabasag, mas malambot kumpara sa ibang mga bato, pwedeng masira gamit ng suka, pabango at pawis. Pag tumagal, yung puting perlas pwedeng maging dilaw. Another naman is yung low value. Mga fake o imitation pearls. Plastic o glass lang na pinahira ng pintura para magmukhang perlas. Pero in reality, wala talaga siyang value. Kaya naman bilang isang merchant, ang hinahanap niya ay yung mga magagandang perlas. At dahil siya ay isang merchant, isinasaalang-alang niya rin dito yung kanyang kita. Hinahanap niya yung magagandang perlas sapagkat ito ay may mataas na halaga. Kung saan siya ay mas higit na magbe-benefit kapag ito ay kanyang nakuha. And another questions na maaaring pumasok sa ating pag-aaral, bakit ginamit ni Jesus ang illustration na ito na isang merchant na naghahanap ng magagandang perlas? Well, wala itong direktang sagot o paliwanag gaya ng ibang palinhaga sa chapter na ito. Like the parable of the sower na may paliwanag sa verse 18 to 23. At ang the parable of the weeds na may paliwanag sa verse 36 to 43. Wala din tong ibang kaparallel sa Synoptic Gospels. Dito lang natin siya makikita sa Matthew. Ang meron lang tayo ay ang dalawang verse na ito at ang kabuuan ng Biblia. Sabi ni John Hill sa kanyang commentary, other interprets it like this. Ganito daw yung pag-interpret ng ibang nag-i-interpret ng verse na ito, ng parable na ito. This parable may be understood of Christ seeking, finding, and purchasing His elect. So para sa ibang nag-interpret ng Bible, para sa kanila yung merchant daw is si Christ and tayo yung great value. But for me personally,
I lean towards sa traditional interpretation sa parable na ito. Dahil mas nabibigyan dito yung worth ni Christ kaysa sa worth nating mga tao. Kaya naman, based sa aking observation, ang merchant dito na naghahanap ng magagandang perlas ay parang tayo na naghahanap ng magagandang perlas dito sa mundo. Kung saan sa tingin natin tayo ay higit na magbe-benefit kapag nakuha natin ito gaya ng isang merchant. Lahat tayo ay naghahanap. Walang taong hindi naghahanap ng perlas sa buhay. Gaya ng merchant na naghahanap ng magagandang perlas, lahat ng tao ay patuloy na naghahanap ng kahulugan, seguridad at kasiyahan dito sa lupa. Ang paghahanap na ito ay likas na sa atin sapagkat nilikha tayo ng Diyos na may kawalang hanggan sa puso. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Ang phrase na He has put eternity into man's heart ay pinatutunayan ang ating pinupunto. Ganun din sa paliwanag ni MacArthur, God made men for His eternal purpose, and nothing in post-fall time can bring them complete satisfaction. Nilikha ng Diyos ang mga tao para sa Kanyang walang hanggang layunin at walang anumang bagay after the fall ang makapagbibigay sa kanila ng ganap na kasiyahan. Kaya naman ang tendency dahil tayo ay likas na makasalanan, hanap tayo ng hanap dito sa mundo ng mga bagay na sa tingin natin ay makapagbibigay ng sukdulang kasiyahan, kapayapaan, at satisfaction sa atin. Ang problema, dahil sa kasalanan, nagsesettle na tayo sa mga fine pearls na ito. Naglalaan tayo ng oras, lakas, at yaman para sa mga bagay na panandalian. Ang mga ito ay may halaga ngunit hindi sapat. Sila ay kumukupas, nasisira, at hindi makapagbibigay ng true fulfillment o kasapatan sa ating buhay. Akala natin na pag marami tayong pera, ari-arian, trabaho at negosyo, ayos ka na, safe ka na, wala nang pangamba. But in reality, ang pera ay pwedeng maubos at mananakaw. Ang bahay at ari-arian ay pwedeng gumuho at masulog. Ang trabaho at negosyo ay pwedeng mawala. Akala natin pag sikat ka, maraming likes, nire-respeto ka, may value ka. But in reality, ang fame, panandalian lang. Mabilis magbago ang opinyon ng tao, sa isang pagkakamali mo lamang ay pwede ka nang bumagsak, at pag binase mo ang worth mo sa tao, alipin ka ng tao. Akala natin pag may ganap ka palagi sa buhay, like travels, parties, other leisures, yun na yung buhay. But in reality, masaya ka sa simula, pero in the end, nagkukulang ka pa rin pagkatapos. May hinahanap ka pa rin pagkatapos. Akala natin pag may kasintahan ka, asawa ka, pamilya na nagmamahal sa iyo, kumpleto ka na. Well, maganda at kaloob ng Diyos ang relasyon. Pero pag ginawa mong Diyos yung tao, madidisappoint ka. Dahil lahat ng tao ay may limit, nagkakasala, at namamatay. Akala natin pag marami kang medalya at may mataas ka na posisyon at marami ka nang na-achieve, certificate, successful ka na. But in reality, ang achievements na ito ay walang maitutulong sa iyo. Ang mga titulong ito ay hindi mo madadala sa kabilang buhay. Kaya naman lahat ng mga pearls na ito ay hindi masama sa kanilang mga sarili. Pearls sila. Maganda pero may limitations at imperfections. May value pero hindi ganon kalaki. Ito ang realidad nating mga tao. Ang pearls na hinahanap mo sa buhay ay kahit kailan man ay hindi makapagbibigay sa iyo ng sukdulan at tunay na kapayapaan, kasiyahan at kasapatan sa buhay. Without knowing
na may pearl na nahigit pa sa fine pearls na hinahanap natin. At iyan ay ang the pearl of the great value. Kaya naman para sa ating second point, the worth of the pearl that man has found. The worth of the pearl that man has found. Matthew chapter 13 verse 46, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Nang MBB, nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Ang mga ngalakal sa talinhaga ay nakatagpo ng isang napakahalagang perlas. At para makuha ang perlas na iyon, ipinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili naman niya ang perlas na ito. Dito ay makikita natin na ang merchant na ito ay pinagpalit niya lahat ng kanyang ari-arian sa isang napakahalagang perlas. Sinakripisyo niya ang lahat ng meron siya para lamang makuha ang perlas na ito, sapagkat ang perlas na ito ay napakahalaga. Again, yung phrase naman na i-emphasize natin is yung who, on finding one pearl of great value. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga. May natagpuan siyang isang perlas na napakahalaga. And the question is, kung sa paglalarawan natin ng talinhagang ito, ang merchant ay tayong mga tao na naghahanap ng fine pearls dito sa mundo. At ang fine pearls na hinahanap natin ay mga bagay na nais nating makamit. Pero hindi kasing halaga ng pearl na ito. Ano o sino naman ang pearl of a great value na ito? Kung saan willing isakripisyo ng merchant ang lahat ng kanyang ari-arian para lamang makuha ang pearl na ito. Ano ang nais iparating ni Jesus dito? Ano o sino ang pearl of a great value? And base sa aking observation, ang pearl of a great value na inalalarawan sa talinghagang ito ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Christ as the pearl of a great value. Paano naman natin ito masasabi? May kita natin sa buong Biblia kung bakit si Jesus ang masasabi nating pearl of a great value. Like for example, sa Colossians chapter 2 verse 3, kay Kristo matatagpuan ang lahat ng tunay na karunungan at kaalaman. Ang isang perlas ay nagiging mahalaga dahil sa taglay nitong kakaibang kagandahan, kintab at kalidad na hindi matatagpuan sa ordinaryong bato. Ganoon din kay Jesus. Siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na sagot sa mga tanong ng tao tungkol sa buhay, kamatayan at layunin ng tao. Ang lahat ng filosofiya, ideya at turo ng mundo ay may limitasyon. But Christ is the fullness of truth. Ganun din sabi dito sa MacArthur Study Notes, Paul declared that all the richness of truth necessary for salvation, sanctification, and glorification is found in Jesus Christ, who Himself is God revealed. Kaya naman na makikita natin dito sa text na ito, sa verse na ito, sa Colossians chapter 2 verse 3, yung pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo. May sinabi din si Peter sa John chapter 6 verse 68 nang kausapin na si Jesus, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Words of eternal life, ang mga pangako ng buhay na walang hanggan, na ginawa bago pa man magsimula ang mundo at inilagay sa mga kamay ni Kristo para sa kanyang mga tao. Para kina Peter, pinapakita nito na ang makilala si Kristo ay wala na silang hahanapin pa. Siya ay sapat na sapagkat nasa kanya
yung mga pangako ng buhay ng walang hanggan. Gayon din makikita rin ang halaga ni Jesus sa katotohanan siya lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Ayon sa Acts chapter 4 verse 12, "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Tulad ng isang bihirang perlas na hindi basta-basta makikita at hindi madaling makuha. Ganoon din si Kristo, siya ay natatangi, walang katulad at walang kapantay. Maraming tao ang naghahanap ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa relihiyon, sa mabuting gawa, sa filosofiya, ngunit ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na si Jesus lamang ang tanging daan. Kapag nakilala ng isang tao si Kristo sa ganitong paraan na siya ay napakahalaga sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang puso, titigil na ang kanyang paghahanap dahil natagpuan na niya ang pinakamahalaga sa lahat. Ganoon din naman, ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi lamang susukat sa salita, kundi sa benepisyong maibibigay nito pag ito ay iyong nakuha. Ang isang mamahaling perlas ay binili sa napakataas na halaga dahil alam ng bumibili na sulit ang kanyang ibinayad. Diyon din si Jesus. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, "Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot." Hindi tayo tinubos ni Jesus gamit ang pera o ari-arian, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay at dugo sa krus. Ang halaga ng dugo ni Kristo ay kayang bayaran ang kasalanan ng sinumang mananampalataya sa Kanya. Kayang bayaran ang napasa sa ating kasalanan, ang nagawa nating kasalanan, at ang magagawa pa nating mga kasalanan. Siya ang pumawi sa galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan. Ipinapakita nito kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo kahalaga sa Kanya, at kung gaano siya kahalaga. Kaya nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na paggalang, pag-ibig, at pagpapahalaga. Ito, may isa akong i-share sa inyo na lecture or sermon excerpt na narinig ko mula kay Paul Washer. Sabi niya, "I was preaching in a secular university, and a student stood up and said, 'How can one man suffering for a few hours save a countless multitude of men?' I said," sabi ni Paul Washer, "You want to know how one man dying alone for a few short hours on a tree can save a multitude of men from eternity in hell? Because that one man, it's worth more than all things you can put together. You can take mountains and molehills, crickets and clouds. You take everything, every planet, every star, every form of beauty, everything that sings, everything that brings delight, and you put it all on the scale, and you put Christ on the other side, and He outweighs them all. He outweighs them all, brethren. This is the one we chase after." So, sa mga text na ating nakita, at sa mga mananampalataya na ating kinikilala, nakikita nila si Kristo bilang higit na napakahalaga. And lastly, for the verses, ang tunay na halaga ni Kristo ay makikita sa buhay ng mga taong sumusunod din at nagtitiwala sa Kanya. Like si Apostle Paul ay isang halimbawa. Bago niya makilala si Kristo, siya ay isang ginagalang na guro, high priest, may magandang kinabukasan. Marami siyang nagawa para sa kanyang relihiyon. Ngunit ang makilala niya si Jesus sa daan patungong Damasco, nagbago ang lahat. At ito yung kanyang sinabi nung siya ay sumulat sa Church of Philippi. "Indeed, I count everything as loss
because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them, lahat ng meron siya, as rubbish, in order that I may gain Christ. Inilarawan ni Pablo ang mga pakinabang na natamo niya nung siya na ay nakay Kristo. Pinakita niya na noon, nangongolekta siya ng fine pearls. Ngunit nang matagpuan niya si Kristo, lahat ng iba pa mga bagay na ito ay baliwala na kung ikukumpara kay Kristo. Gusto niyang makilala si Kristo. Gusto niyang matagpuan sa Kanya. Si Kristo ay napakahalagang pearl para kay Pablo. Yan ang nangyari kapag tunay mong nakilala si Jesus. Siya na ang magiging sentro, kagalakan at kayamanan ng iyong buhay. At gaya din ng komentary ni Matthew Henry sa particular verse na ito, nagliling din siya sa traditional interpretation. Ang sabi niya, Jesus Christ is a pearl of great price, a jewel of inestimable value, which will make those who have it rich, truly rich, rich toward God in having Him. We have enough to make us happy here and forever. Kaya masasabi natin si Jesus ang pearl of a great value. Siya ang may tunay at walang hanggang karunungan. Siya ang tanging daan ng kaligtasan na hindi kayang ibigay ng sinuman. Ang kanyang sariling dugo ang siyang pinakamahalagang pambayad upang tayo ay makalaya mula sa kasalanan. Lahat ng fine pearls na meron sa mundong ito, pera, tagumpay, katanyagan at kasiyahan ay lilipas, masisira at mawawala. Ngunit si Jesus ay hindi nagbabago. Siya ay pareho kahapon at ngayon at magpakailanman. Siya ang perlas na dapat nating makita na pahalagahan habang tayo ay nabubuhay. At isa rin sa na-observe ko dito sa text na ito is yung the merchant recognized that the pearl is of great value. Na-recognize niya na ang itong pearl na ito ay walang kapareho. Kaya willing siyang i-sacrifice lahat ng meron siya para lamang makamit ang pearl of a great value na ito. So at ang isa sa pinakahangang bagay na may isip natin sa talinghagang ito ay na-recognize ng merchant ang halaga ng pearl na ito. And I hope ngayon sa mga oras na ito, ikaw na naghahanap ng fine pearls dito sa mundo, sa kayamanan, katanyagan at karelasyon, nawa makita mo si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita bilang ang napakahalagang perlas. Nasa kanya ang kasagutan sa buhay, kamatayan at kaligtasan. Nasa kanya ang tunay at suktulang kasiyahan, kasapatan at kapayapaan. Nawa makita mo ang kanyang halaga na kayang bayaran ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa kanya, humingi ng tawad, tumalikod sa iyong mga kasalanan at kilalanin siya bilang iyong hari. Kaya naman kung sino man sa atin ngayon ang sumusubaybay sa pangangaral na ito, ngayon ay nakikita mo si Jesus bilang isang perlas na napakahalaga. And next place na ating i-expose ay yung place na went and sold all that he had and bought it. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Well, sa pagkakataon na ito, isang malaking posibilidad na wala sa kanilang isip na pwede nilang bilhin ang daan tungo sa kaligtasan. Kasi baka mamaya ang interpretation natin, dahil nagbenta yung merchant, tayo rin ay gagawa. Tayo rin ay mag-o-obtain ng mga bagay para lamang makamit natin yung daan patungo sa kaligtasan. Pero hindi yan yung pinupunto ng text. Dahil sa una pa lang, kung ating titingnan sa chapter na ito, alam ng mga apostol na sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kung bakit nalalaman nila ang mga hiwaga ng kaharian.
Like for example, sa Matthew chapter 13 verse 11, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not given. So para sa kanila, biyaya ito ng Diyos na makaalam sila ng hiwaga ng misteryo ng kaharian ng langit. Ganoon din naman, alam nila na hindi sila pinanganak ng may likas na matang nakakita sa misteryo ng kaharian. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, ito ay pinakita at pinarinig. Sabi sa verse 16, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. So sa pagsasabi ng kalinhaga sa kanila ni Jesus, at sa pagpapaunawa ni Jesus sa kanila ng kalinhaga, alam ng mga disipulo ni Kristo na ito ay pawang biyaya lamang ng Diyos. Kaya naman alam nila na sa una pa lang ay umiiral na ang biyaya ng Diyos para sa kanila, lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Bukod pa dito, makakasiguro tayo na hindi pa nila nalilimutan ang ilan sa mga naunang aral ni Jesus para sa kanila. Tulad ng Sermon of the Mount. Sinabi doon ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kung saan tumutukoy ito sa mga taong nakakaintindi ng kanilang sariling spiritual na kahirapan. At sa gayon ay napagtanto na hindi sila karapat-dapat sa kaharian. So, ang mga apostles ay aware sila sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, na hindi nila makakamit ang kaligtasan, ang daan tungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapagal. Kaya naman masasabi natin kahit papaano, alam ng mga disipulo na hindi nila kaya at hindi nila pinaghirapan o binili ang kanilang daan tungo sa kaharian. Ngunit ang kanilang response ay isinuko nila ang lahat para kay Kristo. Gaya ng sinabi ni Peter kay Jesus. Sabi niya sa Luke chapter 18 verse 28 to 30, sabi ni Peter, see, we have left our homes and followed you. And he said to them, truly I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, who will not receive many times more in this time and in the age to come eternal life. Siyempre, ano yung sinacrifice ng mga apostol nito? Yung kanilang pamilya, yung kanilang hanap buhay, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. At ano yung sinabi ni Kristo? Yung kanilang matatanggap ay higit pa sa mga bagay na minsan nakuha na nila. Kaya naman sa ating pag-unawa, hindi natin babasahin ang kalinhagang ito na parang may dapat tayong gawin para maligtas. Ang focus ay hindi sa ginawa ng merchant para makuha ang perlas, kundi sa kung ano ang nangyari sa puso ng taong tunay nakakita sa isang mahalagang perlas. Hindi sinasabi na para makuha ang perlas na napakahalaga, dapat ibenta niya muna lahat ng kanyang arian para mabili ito. Para bang may kondisyon. Pero ang sequence ng talata ay ganito. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ibig sabihin, hindi ang pagbebenta ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para makuha ang perlas na napakahalaga. Hindi ito ang nais i-emphasize ng kalinhagang ito, kundi ang pagkakita sa perlas na napakahalaga ang nagbigay sa kanya ng dahilan para ibenta ang lahat. Ito ang pinupunto ng kalinhaga. Hindi yung gawa or action, kundi yung response sa pagkakita niya sa perlas na napakahalaga. Ganun din pagdating sa kaligtasan. Hindi natin kailangan gumawa ng mabuti para tanggapin tayo ng Diyos. Dahil tayo ay likas na makasalanan at walang kakayahang gumawa ng mabuti sa harap niya.
Si Kristo muna ang nagpakita ng kanyang halaga sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng pangaral, ang pananampalataya ay napasa atin. Gaya kay Lydia sa pangaral ni Pablo, gaya kay Lydia na nabuksan ang kanyang puso sa pangaral ni Pablo, kapag tunay mo siyang nakilala, kusang liliit at magiging ravish ang lahat ng fine pearls na meron at inahanap mo sa buhay. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul again sa Philippians chapter 3 verse 8. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y itiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Well, hindi rin naman ibig sabihin nito na magiging perfecto ka agad o mawawalan ka ng lahat ng ari-ariang literal. Ang ibig sabihin ng lahat dito ay wala kang itinabi na hindi mo ibibigay o isusuko sa Panginoon. Ang iyong buhay, ang iyong pangarap o anuman fine pearls na inaakala mo meron ka. Ang tunay na pananampalataya ay may bagong puso. Ang bagong pusong ito ay hindi na kayang ituring si Kristo bilang bonus or addition sa kanyang buhay. Siya ang magiging kanyang pinakamahalagang kayamanan. Kaya ang mga hinirang ng Diyos ay tiyak na magre-respond ng ganito. Hindi dahil sa mabait sila, kundi dahil binago na sila. Sabi sa John chapter 6 verse 37, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Ang paglapit at pagsuko mo ng lahat ay katunayan na ikaw ay binigay na ng Ama kay Kristo. Kaya naman ito ay paglalarawan kung ano ang hitsura ng isang taong tunay na tinawag at binago ng Diyos. Ang perlas, ang mahalagang perlas ay si Kristo ang gumawa ng lahat. Siya ang nagpapakita ng kanyang halaga. Siya ang nagbayad ng dugo para sa atin. At siya rin ang nagbibigay ng bagong puso para masabi natin, He is worthy. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating mga sarili, kundi sa perlas na siyang dahilan kung bakit meron tayong buhay na walang hanggan. Para sa mga hindi mananampalataya, ang merchant ay naglalarawan sa iyo ngayon. Naghahanap, nagkukumpara, sinusukat kung ano ba talaga ang makapagpupuno ng iyong puso. Pinapaliwanag ng talinhagang ito na ating napag-aralan na mayroong perlas na higit pa sa mga perlas na hinahanap mo sa buhay. Lahat ng kayamanan, katanyagan at karelasyon sa mundo ay parabang nangangako sa atin din ng kasiyahan, kapayapaan at kasapatan. Pero ito lamang ay nauuwi lang sa pagkabigo. Si Kristo ang perlas na may tunay na halaga. Siya ang perlas na pinakamahalaga. Tingnan mo si Jesus, tingnan mo ang krus, tingnan mo kung sino siya, Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa kasalanan, muling nabuhay at umakyat sa langit, na ngayon ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Kapag tunay mong nakita ang halaga niya, ang pagsuko ng lahat sa Kanya ay hindi magmumukhang kawalan. Magmumukha itong malaking pakinabang. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 8 verse 36, ang salita ng Diyos, ano ba ang makapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Para naman sa mga Kristiyano, nahanap mo na ang perlas. Napahanap mo na ang pinakamahalagang perlas.
Pero ang tanong, tinuturing mo pa rin ba siyang perlas na mahalaga ngayon? May pagkakataon na si Kristo na dapat ang pinakamahalaga ay nagiging parang parte na lang ng ating buhay. Kaya naman pinapaalala ng talinhagang ito sa atin ang araw-araw na pagsuko. Ang pagsuko na lahat ay hindi lang nangyayari isang beses nung maligtas ka. Ito ay araw-araw na pagpili at sinasabing si Jesus ang mas mahalaga kaysa sa ginhawa ko, reputasyon ko, plano ko, pangarap ko, at miski sa mga nagawa kong pagkakamali at pagkakasala sa buhay. Kapag may ibang bagay na nakikipag-agawan sa pagmamahal mo sa Kanya, alalahanin mo kung ano ang sinuko mo at kung ano ang natanggap mo kapalit nito. Si Kristo ay worth more pa rin kumpara sa lahat ng mga bagay na ito. Huwag kang mamuhay na parang nakahanap ka na ng pinakadakilang kayamanan, pero kumikilos ka pa rin na parang walang pinakamahalagang kayamanan. Na parang kumikilos ka pa rin na katulad ng ibang tao sa mundo na patuloy na humahabol sa mga fine pearls. Pero meron ka ng pearl of a great value. Sometimes we got so devastated dahil maaring may nawala sa ating something o may nawala sa ating someone. Pero let me remind you na mayroon kang higit na kayamanan, higit pa sa mga bagay at sa mga tao na iyan. At iyan ay si Kristo. Siya ang tunay na hinding-hindi ka iiwan, hinding-hindi ka pabayaan. Kaya naman ang talinhaga ay nagtatapos sa sakripisyo. Ipinagbili ng merchant ang lahat, pero hindi siya umalis na mahirap. Umalis siyang mayaman. Iyon ang pangako para sa naghahanap at sa mga mananampalataya. Kapag si Kristo ang kayamanan mo, wala kang talo. C.H. Spurgeon said, "Well, when a man finds Christ, I cannot tell you how much he values Him. But this I know." Ito ang totoo para sa lahat ng mga Kristiyano. Ito ang totoo para sa lahat ng tunay na Kristiyano. Sabi niya, all the world besides seems nothing to a Christian when he has once found his Lord and Master. Alalahanin natin lahat kung gaano kahalaga ang kayamanang natagpuan natin kay Kristo. At ipakita natin ito sa ating mga buhay. Nawa makita ng iba na sa atin ay kung gaano kahalaga ang daan tungo sa kaharian, na ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay at sa maaari nating makamit sa mundong ito. So purihin po ang Diyos sa pangaral ng Kanyang salita. Let's pray. Aming Panginoong Diyos na siyang pinakadakila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa aming itong hayang pangaral, katotohanan na na-receive namin sa umagang ito, na muli ay aming nalaman, o di naman kaya Panginoon ay napaalalahanan kung gaano kahalaga si Kristo para sa amin. Nawa Panginoon ay sinuman ho ang hindi pa mananampalataya na maaaring nandito o maaaring makasubaybay sa aming mga recordings, nawa ay makita niya si Kristo na napakahalaga compared sa mga bagay na mayroon dito sa mundo. Ganoon din Panginoon, kami na mga Kristiyano, kami Panginoon ay nandito pa sa mundo na kung saan nasa presensya pa ng pagkakasala, nasa presensya pa ng kasalanan. Alam namin kung minsan kami Panginoon ay niimpluwensyahan ng mundong ito. Ang aming isipan ay napapasukan ng mga maling kaisipan at prinsipyo. Nakikita namin kung paano mamuhay ang mga tao dito sa mundo na hindi nanampalataya sa iyo. Nawa Panginoon, huwag kami matukso at mapadala sa sistema ng mundong ito. Nawa patuloy kaming sumailalim sa sinasabi ng iyo pong dakilang salita at patuloy na makita namin si Kristo bilang pinakamahalagang kayamanan para sa amin. Kaya Panginoon, nawa sa amin napakinggan, madala namin ito hindi lang sa buong linggong magdadaan sa aming buhay, kundi sa buong buhay namin dito sa lupa. Kaya Panginoon, salamat po sa lahat-lahat.
patawad sa mga pagkakasala at pagpapabaya. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.